Pupunain naman ninyo yung aking background. Iba-iba. Ay, ganyan talagang buhay. Nagtatrabaho ako habang gumagawa ng vlog. Nakakatawa kayo. Confirm na. Confirm. January 13, 2025. May peace rally ang Iglesia ni Cristo. Na-circular na yan sa mga pagsamba na isinagawa sa Iglesia ni Cristo. Walang makakapigil. Walang makakahadlang. Itong mga taong ito ayaw yata ng kapayapaan. Gusto yata laging magulo. May nagsasabing hindi raw matutuloy o hindi pa raw confirm di umano ang gagawing peace rally sa January 13, 2025 sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo. Yan. Tapos may nagsasabi pa na wala daw pupunta. Anong walang pupunta yan? Daming ang gustong sumama sa gagawing peace rally ng Iglesia ni Cristo sa January 13, 2025. Ang gagawing rally, hindi yata naiintindihan ng iba malinaw yung sinabi sa stasyon nilang Net25 na pabor ang Iglesia ni Cristo sa sinabi ni President Bongbong Marcos na huwag nang ituloy ang impeachment. Ayaw niya. Ayun ang sinasang-ayunan ng Iglesia ni Cristo. Kakampi ni Presidente ang Iglesia ni Cristo sa sinabi niyang iyon na wag nang ituloy yung pag-impeach sa Vice Presidente. Kasi maraming problema ang bansa na hinaharap. May mga tao namang nagpapakalat na binayaran daw ang Iglesia para mag-rally. Tapos may nagsasabi pa na wala daw pupunta. Ayon sa mga nabalitaan ko ay inaanyayahan pa nga ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo yung mga hindi nila kamiyembro na sumama sa gagawing rally sa January 13, 2025. Ay, naku naman. Sa tingin ko, napakatalino ng pamamahala sa loob ng iglesia. Marami silang nakikita na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Kasi may mga pinapahayag sila sa mga pagsamba na pinangangasiwaan nila na hindi alam ng mga karaniwang tao at nagaganap. Yan ang totoo. Pag-usapan natin ay yung tungkol sa malaking gawain nakatalaga sa January 13. Mayroon pa akong napanood na sinasabing binayaran daw ang iglesia sa gagawing rally, peace rally. Sa pagkakaalam ko, napakayaman ang relihiyon na yan. Bawat probinsya may mga ipinapatayong mga kapilyan nila, gusaling sambahan. Bawat probinsya, kung hindi dalawa, isa. Sa pagkakaalam ko lang. At yung mga yun ay nanggagaling sa loob mismo ng Iglesia ni Cristo, yung mga ginagamit na pera. May mga trabahador, bumibili ng lupa
pagsasaayos ng problema sa lupa, materyales, hindi naman nanggagaling sa kanino mang tao yan, kundi sa Iglesia ni Cristo mismo. Sa pagkakaalam ko nga, kayang-kayang bayaran ng Iglesia ang utang ng Pilipinas. Yun lang, Philippine Arena. Gaano ka laki ang nagugol doon, Philippine Arena. At hindi basta-basta yung mga engineer na kinuha doon. Sabi nila ay 7 na engineer na galing sa iba't ibang bansa ang nagplano para mabuo yun. O di, gaano kalaki ang bayad ng mga yun? Ako sasabihin binayaran daw para lang mag-rally. Ang dami talagang kinakabahan pag magsagawa ng malaking pagtitipon ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Dami-daming mga iba't ibang komento, masasabi na bad news, may good news, pero mas marami yung bad news. Pero walang makakapigil. Na-circular na yan sa kanilang mga pagsamba. Para sa kanila yung January 13 ay ibinukod na nila yung araw na yon para magsagawa ng peace rally. Maintindihan, magulo, napakagulo nila. May nagsasabi na hindi raw matutuloy ang rally, hindi pa daw confirm. Ayan, sa social media yung tungkol nga po sa January 30 na magkakaroon daw ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo or mga kapatiran natin sa Iglesia ni Cristo na tinatawag na peace rally. Actually, ito po ay not confirmed pa po, pero ang bilin po sa amin ay hindi pa ito talaga confirm, mga kapatid. Naku naman, matagal na pinaghandaan niya ng Iglesia ni Cristo. Sa aking pagkakaalam na busy lang sila ngayon December kasi nga mayroon silang isinasagawang Thanksgiving in the end of every year. Kaya sa January 13 gagawin yung ipinahayag nila noon na rally, peace rally. Susuportahan nila yung side ng ating presidente na wag lang ituloy yung pag-impeach sa vice president kasi maraming problema ang bansa. Yun ang maintindihan. Kaya nga peace rally. Tapos sasabihin ninyo hindi matutuloy, walang dadalo. Maraming ang gustong sumama. Ilan ba ang miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas? Pakarami. Si Katon Ying nga, kilala niyo si Katon Ying, sikat na journalist, reporter, nag-post, ayan o, ayan, kasi Iglesia ni Cristo siya, tuloy na tuloy. Tapos mayroon pa akong napanood yung si Congressman Marcoleta daw, Iglesia ni Cristo. Panoorin natin kung Iglesia ni Cristo ba siya. Confirm, hindi siya nagkusang tumakbo para sa politiko. Humingi muna siya ng pahintulot sa namamahala sa Iglesia ni Cristo. Tapos sasabihin ninyo na
bawal daw sumali sa politiko ang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo. Oo, bawal kung walang pahayag, kung walang pahimpulot mula sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Ayun, maliwanag yung sinabi ni Congressman Marcoleta